Kamusta mga kababayan, mga kasiwawers, andito naman po ako. Yan ko na sa inyo yung good news para sa ating mga magsasaka sa proyekto ng ating gobyerno na halos 500 na magsasaka mula Cebu at Bohol ay nagkaroon na ng sariling titulo na matagal na nilang sinasaka. Yan ay isa sa mga proyekto ng ating gobyerno. At hindi lang po yan, pati mga makina na pansaka, pinagkaluban din sila ng ating gobyerno. Ito, panoorin po natin. Patuloy ang pinaigting na suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura. Sa katunayan, halos 500 magsasaka sa Cebu at Bohol ang sa wakas ay may titulo na ng lupa na matagal na nilang sinasaka. At hindi lang yan dahil kahit mga makinarya, ipinagkaloob din ng pamahalaan. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Hindi makapaniwala si Tomas na hawak na niya ang titulo ng lupa na nakapangalan sa kanyang yumaong ama dahil sa wakas Gaano kasarap sa pakiramdam yung ganyan. Yung kababayan nating mga taga Cebu at Bohol, yung feeling nila yung gaano kasarap yung matagal na nilang sinasakan lupa mapapasakan nila yung titulo. Ayan, pinapakita niya yung titulo ng matagal na nila sa sinasakan lupa na ngayon lang mapapasakan nila. Diba? Iba yung mararamdaman mo. Ito na yung talagang masasabi ko, amin na to. tatawag na nilang kanila ang lupang kanilang matagal nang sinasaka sa balabunduking bahagi ng Danau City. Aniya, hindi na sayang ang pinagpaguran ng kanilang amang bumuhay sa kanila sa pamamagitan ng pagsasaka. Abot na mo na koming kalipay, masagwa na siya. Iyaming gibinla na ni. Na koming kalipay, nagpasalamat ni President Marcos na natag niya among titulo. Laking tuwa din ng magsasaka na si Tatay Remigio nang matanggap mula kay DAR Secretary Conrado Estrella III ang kanyang titulo na matagal na niyang inaasam. Dekada 80 pa lang ay nagsasaka na rin siya sa bayan ng Talibon sa lalawigan ng Bohol. Panatag na siya ngayon dahil maituturing na niyang sa kanya ang lupa na sinasaka. Salamat ko ni Bongbong Marcos nga ihatagan ni Labo na po na sekretary Conrado niabot na ang titulo. Ato man yun among ibang handom ba. Pero balo na. Why daghang mo hurat na to ba nga di man mo ba? Ayon sa Department of Agrarian Reform, nasa mahigit 800 certificates of land ownership award. Tama, 800 pa pala. Sabi ko, 500, di ba? Nasa 800 pa lang. Oklowa ang kanilang naipamahagi sa mga lalawigan ng Bohol at Cebu, kung saan nasa halos 500 agrarian reform beneficiaries ang makikinabang. Well, sabi nila noon, imposible. Sabi ko, hindi, walang imposible. Sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., walang imposible kung para sa mga magsasaka. Kaya ito, nakikita ninyo ngayon, yung mga matagal na nilang hinintay na titulo, inilalabas natin. Pagkatapos, hindi lang titulo, libreng lupa pa para sa ating mga magsasaka. Kailangan lang dahil sila ang nagpapakain sa atin. Dagdag ng kalihim, target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang nasa 400,000 na mga klowa ang maipamigay sa mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan. Pagpapatunay lang yan na ganyang kamahal ng ating mahal na Pangulo ang ating mga magsasaka. Hindi lang mga magsasaka, katulad po niya mga mangisda. Na lahat gagawin ng ating gobyerno para makatulong lang sa ating mga kababayan na mga magsasaka. Sa tagal na nga naman nilang, marami sa ating mga magsasaka na matagal nang nagsasaka, pero hindi pa rin sa kanila ang lupain. Pero meron naman mga may sariling lupain, pero maraming utang. Kaya po, ang ginawa po ng ating gobyerno ay binayaran niya yan.
binayaran po lahat ng gobyerno. Wala na, lahat ng utang ng ating mga magsasaka ay zero na. Wala na, binayaran na po ng ating gobyerno. At sa yung mga lupang sinasaka ng ating mga magsasaka na hindi sa kanila, pinagkaloob na po. Kaya laking pasasalamat ng ating mga kababayang magsasaka sa ating gobyerno na pagtulong. Kaya lagi natin susuporta ng gobyerno. Wag po kayong makikinig sa mga paninira ng lalo na si Inday Anay, si Inday Lustay. Sila ang mga tunay na bangag. Mawala sa tamang sa pag-iisip. Bansa ngayong 2025. Yes, this year pipilitin namin. Kasi noon, medyo hindi kami makaharangkada ng gusto dahil may mga dapat kaming ayusin na mga problema. Katulad noon, wala kasing masyadong komunikasyon ang DAR at ang Register of Deeds at ganun din ang LRA, no? Ngayon, lagi na kami nag-uusap. Lahat kami nasa gobyerno eh. It's like we belong to one team, but there's no teamwork. But now, under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may isang team nag-uusap and meron teamwork. Nasa mahigit 6,000 na certificates of condonation with release of mortgages o COCROM din ang naipamahagi ng DAR. Nagbigay din ng traktora at delivery vehicle ang Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka para matulungan silang makakuha ng mas magandang oportunidad at sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV. At muli po mga kababayan, aking laging sinasabi, sana po ay patuloy natin suporta ng ating gobyerno at ating Pangulong si PBBM o Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos, lagi po natin suporta ng kanyang mga proyekto. Dahil alam po natin, isa po ito sa nagpapatunay kung gano'n kamahal ang ating mga kababayan na magsasaka. At muli po, maraming salamat po. God bless.